at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Samahan po natin ang ating inang simbahan sa diriwang ng kapistahan ng pagkakatalaga sa Palasyong Simbahan sa Laterano ng Roma. Upang tayo maging marapat sa misang ito, halina't magsisimuna sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Iyuko natin ang ating ulo, manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, mula sa mga buhay at piniling bato, ikaw ay nagtayo ng dakila at walang maliw na tahanan mo. Pag-ibayuhin mo ang paglukob ng Espiritu ng iyong kagandahang loob sa iyong sambayanan upang kami lalong sumulong bilang iyong lungsod ng kapayapaan sa kalangitan, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Noong mga araw na iyon, bumalik kami ng anghel sa pintuan ng templo. Sa ilalim nito ay may agos na tubig papunta sa silangan. Ang templo ay paharap sa silangan. Ito'y nagmumula sa gawing timog na bahagi ng templo, sa gawing timog ng altar. Lumabas kami sa pintuan sa gawing hilaga at iniligid niya ako papalabas sa pintuan sa gawing silangan. Doon ay may mahinang agos ng tubig mula sa gawing timog ng hagdanan. Sinabi niya sa akin, ang tubig na ito ay papunta sa dakong silangan hanggang dagat na patay. Pag-abot nito sa dagat na patay, malilinis ang tubig nito. Lahat ng lugar na maaagusan nito ay magkakaroon ng lahat ng uri ng hayop at isda. Pagdating ng agos nito sa dagat na patay, magiging tabang ang tubig ng dagat. Lahat ng lugar na abutin nito ay magkakaroon ng buhay. Sa magkabilang pangpang ng ilog ay tutubo
ang sari-saring punong kahoy na makakain ang bunga. Hindi malalanta ang mga dahon nito, ni mawawalan ng bunga, pagkat ang didilig dito ay ang tubig na umaagos mula sa templo. Ito ay patuloy na mamumunga sa buong taon. Ang bunga nito ay pagkain at gamot naman ang mga dahon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya'y may tuwang dulot. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya ay may tuwang dulot. Ang Diyos ang lakas natin at kanlungan, at handang saklolo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanigman, kahit nasa dagat ang bundok mabuwal. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya ay may tuwang dulot. May ilog na galak sa bayan ng Diyos. Sa banal na templo'y ligaya ang dulot. Ang tahanang lungsod ay di masisira. Ito ang tahanan ng Diyos na dakila. Mula sa umaga ay kanyang alaga. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya ay may tuwang dulot. Nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos ni Jacob na ating kanlungan. Ano man ang kanyang ginawa sa lupa, sapat ng pagmasdan at ikaw ay hahanga. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya ay may tuwang dulot. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kayo ang gusali ng Diyos, ayon sa kaloob ng Diyos sa akin. Ako ang naglagay ng pundasyon bilang mahusay na tagapagtayo. Iba naman na nagpapatuloy ng pagtatayo ng gusali. Ngunit maging maingat ang bawat nagtatayo, sapagkat wala nang ibang pundasyon na maaaring ilagay liban sa nailagay na si Hesukristo. Hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang Espiritu? Parurusahan ng Diyos ang magwasak ng templo niya, sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templong iyan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Malapit na ang Pasko ng mga Hudyo, kaya't pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagbibili ng mga baka, mga tupa, at mga kalapate at mga namamalitang salapi. Gumawa siya ng isang panghagupit na lubid at ipinagtabuyang palabas sa mga mangalakal, pati mga baka at tupa. Isinabog niya ang salapi ng mga namamalit at pinagtataob ang kanilang mga hapag. Sinabi niya sa mga nagbibili ng kalapate, "Alisin niyo rito ang mga yan, huwag niyong gawing palengke ang bahay ng aking ama." Laalala ng kanyang maalagad na sinasabi sa kasulatan, "Ang aking malasakit sa iyong bahay ay parang apoy na nag-aalab sa puso ko." Dahil dito tinanong siya ng mga Hudyo, "Anong tanda ang maibibigay mo upang patunayang may karapatan kang gawin ito?" Tumugon si Jesus, "Gibain ninyo ang templong ito at muli kong itatayo sa loob ng 3 araw." Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taon na ginawa ang templong ito at itatayo mo sa loob lamang ng 3 araw? Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Kaya't nang siya'y muling mabuhay, naalala ng kanyang mga alagad na sinabi niya ito. At naniwala sila sa kasulatan at sa mga sinabi ni Jesus.
Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Welcome po sa Our Lady of Lasalle at Quasay Parish, kung saan ayos lang umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Batay po sa ating karanasan, iba ang turing natin sa mga pag-aari natin, sa mga mahalaga sa atin. Halimbawa, sa buhay natin, sa pamilya natin, sa mga relasyong iniingatan natin, sa kaibigan natin, sa negosyo, sa bukasyon, sa ministeryo. Basta atin, basta mahalaga sa atin, inaalagaan natin, pinoprotektahan natin. Pwedeng masubok tayo sa pagturing natin sa iba, pero hindi sa mga bagay o tao na sa atin ay mahalaga. Maaring ang isang yaya ay maging papaya sa inaalagaan niyang bata, pero hindi sa sariling anak niya. Maaring ang isang umuupa ay mawala ng malasakit sa bahay na tinitirhan niya sapagkat hindi naman sa kanya, pero ibang usapan kapag ito'y sariling bahay niya. Maaring ang isang driver na ang dinadrive ay sasakyang hindi naman sa kanya, ay walang pakundangan kung mag-drive, pero magiging marahan na yan kapag sariling sasakyan na niya. Normally, ganyan tayo, hindi ba? Sinabi ko po ito as an intro sapagkat ngayon ay pinagdiriwang nga po natin ang kapistahan ng pagkakatalaga sa St. John Lateran Basilica. Ipinagdiriwang po ito ng ating inang simbahan kahit wala tayo sa Roma sapagkat ito ay konektado sa kasaysayan ng ating simbahan. Inasmuch as ito ang unang naging tahanan ng mga unang Santo Papa noong unang panahon. At ang ipinagdiriwang nga po natin ngayon ay ang pagkakatalaga sa basilika o simbahan na ito. Pag sinabing dedication, offering it to God, giving it to God, pag-aalay sa Diyos, pagtatalaga para sa Diyos. At kung anuman o sino man ang itinlaga o naitalaga sa Diyos, yan ay inaangkin ng Diyos, inaalagaan ng Diyos, pinoprotektahan ng Diyos, minamahal ng Diyos. Magsasawa po tayo sa sipi sa Biblia ng mga bersikulo na magpapakita sa atin na kapag bayan ng Diyos, kapag anak ng Diyos, kapag simbahan o templo ng Diyos, inaalagaan ng Diyos. At yan po ang nakita natin sa ating ebanghelyong napakinggan. Nagkalit si Kristo na binababoy, ginawang parang palengke ng mga tao, ang templo, ang bahay ng Diyos. Kaya nilinis niya ito. Kasi ganun na lamang ang malasakit ni Kristo. Sabi pa niya, di ba, gibain niyo ito at itatayo ko ito. Nandun pa nga ang paniniwala hanggang ngayon ng mga Hudyo at nasa banal na kasulatan din daw ito na ang templong hindi nakatayo ngayon ay muling itatayo ng Panginoon. Pero ang pag-usapan natin ay ang St. John Lateran Basilica sapagkat ito ay nagiba ng din talaga, 2 beses na nasunog, nalindol pa. Pero sa awa ng Diyos, sa pagmamahal ng Diyos, ito ay nakatayo pa rin, simbolo pa rin ng matibay na pananampalataya natin. Ngayon kung gano'n na lamang ang malasakit ng Diyos sa templo na gusali lang naman, papaano pa kaya niya mas pagmamalasakitan tayo na kanyang templo at buhay na tahanan? Yun ang sinasabi actually sa ating ikalawang pagbasa ni San Pablo, na parurusahan ng Diyos ang sumisira sa kanyang templo sapagkat banal ang templong iyan at tayo daw yan. Kaya kung ang gusaling templo ay pinagmamalasakitan ng Diyos, lalo na tayo, mas minamahal tayo ng Diyos, mas poprotektahan tayo ng Diyos, at mas itataguyod tayo ng Diyos anuman ang maranasan nating unos. Tandaan po natin na higit pa sa templong gusali na tahanan ng Diyos, tayo'y anak ng Diyos. Tayo'y inligtas ni Jesus.
At tayo ay nakatalaga sa Diyos. Kaya mas lalong hindi tayo pababayaan ng Diyos. Kung si Satanas nga, di ba? Sabi nga ni Jesus, hindi makikipagdigma, hindi pababayaan ang sarili niyang kaharian. Tayo pa ba ang pabayaan ng Diyos? Lalo pa tayo kanyang pinaghaharian? Naman. You see, kapag ang isang tao ay burara sa kanyang gamit, pabaya sa kanyang gamit, sa kanyang bahay, sa kanyang kotse, sa kanyang properties, kapag din ang isang tao ay malupit sa mga taong mahalaga sa kanya, sa magulang niya, sa anak niya, sa asawa niya, o hindi nga ba't naitatanong natin, anong klaseng tao yan? Burara sa gamit, pabaya sa properties, pabaya sa mga bagay na pag-aari niya. Anong klaseng tao yan? Walang respeto sa magulang, pabaya na magulang, pabaya sa anak, walang modong anak, walang pakialam sa kapatid. Anong klaseng tao yan, di ba? We tend to ask that question. Sa palagay ba ninyo, maatim ng Diyos na itanong natin ito patungkol sa Kanya? Kung pababayaan niya ang kanyang simbahan, kung pababayaan niya tayo ng mga anak niya, o hindi nga ba't pwedeng magtanong ang iba, anong klaseng Diyos yan pinabayaan ng mga anak niya? Diba? Hindi pababayaan ng Diyos na mangyari yon. Because God really loves and protects His own. Sabi nga po ng Panginoon sa aklat ng Exodo 7 verse 5, the Egyptians will know that I am the Lord if I stretch out my hand against Egypt and bring the Israelites out of it. Malalaman nila kung gaano ko kamahal ang bayan ko kapag pinrotektahan at pinalaya ko na. Ganun ang Diyos. Gusto ng Diyos na maipagmalaki natin siya na hindi nagpapabaya sa atin ng mga anak niya. Kaya ito po sana ang magbigay sa atin ng lakas ng loob, lalo na sa mga nakararanas ng mga pagsubok na sa palagay nila'y gumigiba sa kanilang buhay, sa kanilang pangarap ngayon. That just as God is in the business of repairing and rebuilding His temple, He is all the more in the business of restoring our lives. Hindi po tayo basta templong itinalaga sa Kanya. Tayo talagang mahal niya. Hindi po tayo basta templong inalay sa Kanya. Para sa atin, inalay niya talaga maging sariling buhay niya. Ganun tayo kahalaga. Tayo ang pinakamahalaga actually na pag-aari niya. Hinding-hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin yan. Amen. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Walang imposible sa Diyos. Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong di rin ng Diyos ang samo ko, sapagkat mahal niya ako. Alam kong di rin ng Diyos ang samo ko, sapagkat alam niya ang pinagdaraanan ko. Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod, alam kong di rin ng Diyos ang samo ko. Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, kami tulungan mo. Tulungan mo akong manampalataya sa iyo na ako ay napakahalagang pag-aari mo. Na ako'y iingatan mo, na ako'y poprotektahan mo, na kahit ako'y gibain ng mga pagsubok,
bubuuin mong muli ang buhay ko, pati mga nasirang plano at pangarap ko kung ito'y kalugod-lugod sa iyo. Tulungan mo rin po, Panginoon, ang mga may sakit na ginugupo ngayon ng kanilang sakit. Huwag nawa silang masira ng sakit nila, lalo tikit ang kanilang pag-asa, ang kanilang pananampalataya, gayon din ang pag-asa at pananampalataya ng mga taong nagmamahal sa kanila. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi kanya iiwan, hindi kanya pababayaan. Napakahalaga mo sa Diyos. Hallelujah! Ikaw ang dahilan kung bakit siya nagkatawang tao. Ikaw ang dahilan kung bakit siya namatay sa krus ng Kalbaryo. Ikaw ang dahilan ng kanyang muling pagkabuhay upang bigyan ka ng katatagan at ng bagong buhay. Mayroong hindi sa pagkakasakit, hindi sa pamumroblema sa pera, sa pamilya, sa negosyo, sa trabaho, hindi sa pangapi sa iyo ng kapwa ang matatapos ang buhay mo. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Kung lalapit kay Jesus. Hindi siya manhid sa mga paghihirap. At hindi siya inutil para hindi ka tulungan na makabangon sa mga ito. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon, magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahain ito at ipagkaloob mo sa mga nananalangin sa iyo ang lakas na dulot ng pakikinabang sa mga iniaalay dito sa pamamagitan ni Jesucristo. Kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay pasalamatan. Minarapat mong manahan sa bahay, dalangin ang inang itinayo para sa iyo, upang kami mahubog mo bilang tahanan ng iyong Espiritu, na maipagkakapuri mo sa pagtataglay ng iyong sariling kariktan.
Itinilaga mo sa iyong kabanalan ang gusaling kababanaagan ng iyong tinipong sambayan ng kaisa ng anak mo palagi ng makapagluwal ng mga kasapi na sa iyo sasapit ng maluwalhati. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukhal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kaniyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ngayon din naman nang matapos ang hapunan, ninawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Malingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Saglit nating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos. Isanuse ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak at aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo
sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inilig namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan, sa mga seryosong karamdaman. Samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mong aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa-ayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo namang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, iloob mo ang lungsod ng kapayapaan sa langit ay aming mabanaagan sa nakikita naming sambayanan mo sa lupang ibabaw. Pagkaloob mo sa aming pakikinabang kami panahanan ng iyong kagandahang loob at ang tahanan ng iyong kadakilaan sa langit ay aming mapasok. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, O mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumata. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Ama'y tuluyang matupad, siya nawa. mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mo ang walang patid, kami mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa at sa mga tinutulong po ninyo, lalo na rin po kayo na mga kasama namin online sa mga tulong na pinapadala po ninyo. Maraming salamat po dahil kayo nagiging dahilan para makatulong din tayo sa iba. Sumayin niyo ang Panginoon, At sumairin. palain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal at Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po.